Department of Energy nagulat daw sa 9 na oras na malawakang blackout sa Mindanao. Pero ayon kay Energy Secretary Jericho Petilla, posible raw sanang naiwasan ito kung may reserbang kuryente roon. Ang problema, kulang na nga sa supply, wala pang reserba. May report si Sandra Aguinaldo. 9 na oras matapos mag-blackout sa buong Mindanao, humarap sa media si Energy Secretary Jericho Petilla. Aminado siya ikinagulat ng Department of Energy ang nangyari. There is no conclusion at this point because ang ginagawa natin dito is instead of focusing on that, on what is a cause, although that is of course a concern, the focus is actually restoration. Sabi ng kalihim, lahat ng anggulo tinitingnan nila. Kabilang dito ang kakulangan ng energy supply sa Mindanao at problema sa transmission system. The Pulangi went down, then right after that, nagsunod-sunod lahat. The indication is that if it's the plant, okay, probably there was a problem with the breaker of the plant. If it's the line, then it's the line along that area that started it. Sabi ni Petilla, kung may power reserve daw sana sa Mindanao, posibleng hindi na balot ng dilim ang lugar. Ang problema, wala nang ang reserba, kulang pa ang supply ng kuryente sa lugar. Sa datos mula sa Department of Energy, para sa taong ito, inaasahang lalo pang mahihigitan ng demand ang supply ng kuryente. It can be caused by supply because kung meron nga tayong ancillary service, kung meron tayong reserve, pumalo yung reserve, kung bumagsak yung isang planta, then wala tayong problema. So it can be part of supply. But at the same time, the trippings happened and it cascaded. Meron namang 4 na power projects na itinatayo sa Davao del Sur, Sarangani, Misamis Oriental at Iligan City, pero posibleng sa 2015 at 2016 pagganap na mararamdaman ang kaluwagan sa supply na dulot nito. Natanong din si Petilla kung sa tingin ba niya ay sabotahe ang nangyari lalo pat nasa Malaysia ang Pangulo at manghihikayat siya ng mga negosyante para mag-invest sa Pilipinas. I will not rule out anything, okay? In nowadays, you cannot really rule out anything, but we don't see any indication that there's a sabotage. Bukod dito, tinututukan din daw niya ang pagbabalik ng kuryente sa Davao Oriental na pinuna ng Pangulo ilang araw na ang nakararaan. Ang ultimatum nga ng Pangulo sa mga ahensyang dapat kumikilos, ibalik na ang kuryente o magbitiw na sila. Buti pa, sa tagal ng beses kong tinanong sa inyo to, bago ako umalis sa Katil, kailangan ko ng sagot na matino at maayos. At talaga naman, alam ho nila tayo bihira humawalan ng pasensya, wag sana nila subukan. Sabi ni Petilla, maibabalik ang kuryente doon sa loob ng 45 araw. If I don't meet it, bahala ng presidente sa akin. Sandra Aguinaldo,